praise the Lord Jesus Christ stand in the Word of God. Yeah. He knows there was no letter. Wala nang ibang Adan ng Panginoon. He was the last Adam. Amen. That's right. That's right. Good point. And then second death is physical death. Kailangan siyang ihanggon sa cross para kunin ang lahat ng kanyang dugo sa kanyang katawan. Right. For the redemption of our sins, for the basis of the forgiveness of our sins. Amen. Because the covenant of God the Father, the Son, na ang kanyang dugo po ay kanyang ilalabas sa kanyang lahat ng katawan upang matubos ang mga katauhan. Ang sakit doon, kaya it takes him 6 hours to hang the cross kasi paunti-unti lang po ang paglabas ng kanyang mga dugo sa kanyang may nung-dumaan, sabi nun eh. Huwag ko na, mag-gilis na yan. May nung-dumaan ako when my second boy, nagkasakit siya, and then sabi ng doktor na nangangailangan siya ng dugo, mga 1,000 cc. So, pinuntahan ko yung blood bank, walang stock. And that was the first time na mangangailangan dugo ang aking anak. So, nagpunta ko doon sa blood bank, walang stock. Siya, sige sir, kumuha ka na lang. Ilang tao po ma'am? Siya, madalawa, 3 tao, 4 na tao. Ito, siya, ma'am, nagmamadalian po ang dugo. Siya, sige, kumuha ka na lang muna, pero kunan kita ng dugo. Tapos, dalhin doon sa mata. At pagkatawag naghanap ka ng iba pang dugo. So, anong nangyari? Sabi ko, sige, kung pwede yan. So, that was the first time nagbigay ako ng dugo sa aking anak. Sabi ko, kung maaari, ubusin mo lang 1,000. So, pinahiga ako doon sa kama. Pinasok ako doon sa isang kwarto. Pag-donate sa akin, pag-donate ko ng dugo sa aking anak, nilagay ako doon sa isang kwarto na yung condition where Jesus Christ, when He donated His blood to us, binabad siya sa araw. Right. That's right. Nung nakahiga na ako doon sa kama, kumuha pa ng karayom na sterilize pa. But Jesus Christ, when He donated His blood, walang sterilization ng name. Thank you, Lord. Pinako ng pinako. Buti sana kung Bible Baptist o Baptist yung nagpako, hindi, Roman Catholic. Kaya ang sakit. Mas masakit pag Sana kung Baptist, kawawa naman. Pero hindi na kailangan eh. Para maligtas mo kami. Pero Catholic yung nagpako eh. Roman soldier, hindi mo soldier. Nung nag-donate ako ng dugo, I know nga, kino-comfort lang niya ako doon. But when Jesus Christ donated all His blood, nobody comfort Him. Pati yung kanyang ina hindi makalapit. right. Ganon kahirap ang pag-donate ng dugo ni Jesus Christ para sa atin. Amen po? Amen. That was His physical death, and then ang pinakamahirap nung nandun na siya sa impyerno. When I preached that, sa doon sa Cotabato City, when I preached that, I was invited to be the speaker sa Island Missions Conference. When I preached that, kalahati ng pastor, 40 pastors attending the conference, kalahati ng pastor nag-walk, hindi nila matanggap na si Jesus Christ ay pumunta sa impyerno. Sabi ko, nandiyan naman sa Bible eh. Hindi po, siya doon. Sabi ng Panginoon, sabi ng Ama, hindi ko hayaan na
masira yung katawan mo doon. 3 araw lang. Ganun po ang pagligtas ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya I really thank God for that great gift of God, eternal life. Siya po ang lahat ng bumayad sa aking kasalanan. Praise My God. spiritual death, my physical death, and also the eternal death of my sin. Kaya let us not waste time. Let's open our Bible in the book of Joshua. Amen. Ayaw ko na sanang, sabi ko noon, nakatayo anak ko po noon, sana hindi na ako tawagin. Kasi na-bless na ako sa preaching, sa pangaralan yung pastor, sa preaching ng Pastor Bob, sa kanta niyo. Sarap naman dito, sarap ng atmosphere ng church dito. Glory to God. Doon sa amin, pag matagalan ka ng puti, gaganong-ganon ang mga tao sa rilo. Nagilingon na sila. Yan, ang ginawa ko ngayon, para din na sa lumingon, linagyan ko. May sinulat ako doon sa rilo. Wala nun, hindi na siya titigil sa likod. Okay, let's open our Bible in the book of Joshua, chapter 1. Amen. Amen. Ano pa sa Ah, hindi, okay. Hindi, may kumahulog, andyan naman sa mukha. Wait! Okay, shall we stand as we give reverence to the Word of God? Amen. Praise God. The book of Joshua, chapter 1, I'm going to read verse 1 and verse 2. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, thank you, Lord God, for the great salvation that you have given to us. Yes, yes. And I pray, Lord God, that the Holy Spirit will bless the word and the message that we're going to partake this afternoon, enlighten this into our hearts, that this will not return unto the void. Please forgive us, Lord, from all our sins and trespasses that we have done, and all these things we pray in Jesus' name. Amen. Okay, you may now be seated. Kasama ko po yung asawa ko at saka Praise the yung Lord. Amen. isa kong anak, my eldest daughter, at yung isa po, nephew ng misis ko, kapatid niya, ang ina niyan. Will be better, ano? Miss, oh. Kapatid na yung papa niya, dito na nga siya sa amin. Grade 1 hanggang ngayon. Amen. Thank you. Nung mamatay yung ina niya, dinala na namin sa punerarya. Pagdating namin doon, nagalit yung mga tao doon, yung mga parente, yung mga relatives. Bakit di pinalis ang bata sa tiyan? Bakit inisa lang sila doon sa kabao? Bakit hindi inalis? Mahirapan po. Sabi ko, bakit alisin pa? Kasi mahirapan ang ina niyan maglakbay. Wow! Kung magtotoo yan, ano po ang mas mahirap? Na maglalakbay siya, naglalakbay yan, kaysa yung karga-karga niyang anak niya may operasyon pa maglalakbay kung saan-saan. Ano po?
So, yan, kasama namin yan ngayon sa aming. Praise the Lord. Kasi Pastor Ben invited me to attend his camp nung nanggaling ako dito nung sa Makati, that was Thursday. And then, pagka following week, nandun ako kay Pastor Ben, naabot ko yung lugar doon. At the-bless ako doon sa, nakita ko yung mga tao niya doon, I preached there in the prayer meeting, nakita ko yung mga tao niya. Pagkatapos, sabi niya, I'm going to invite you sa aming camp. It's coming next year, April. So, sabi Pastor, so dinala ko yung pamilya ko dito. Amen. Laki po ang ipinalit. Kailangan po talaga ng Panginoon ng leader. Amen po? Amen. No? Amen po. Nung magkasala ang tao, hindi pinabayaan ng Panginoon si Adan at si Eve. Inaris niya ang mga pamaraan sa kanilang pagtipon. At ginawa ng Panginoon ngayon ng lalaki ay maging leader ng babae. Amen. So kinakailangan after the fall of sin, kinakailangan na talaga ang may leader. Kaya nang mamatay si Moses, hindi pinabayaan ng Panginoon na papasok ang Israel sa land of promise na walang leader. He needs a leader and he chose Joshua. Amen. Hindi po si Mrs. Joshua, kundi si Joshua. Yeah. Amen po? In Joshua chapter 25, sabi niya, matanda na siya, tinawag yung Israel, sabi niya, kung ayaw niyong paglingkuran ng Panginoon, as for me and my house, we will serve the Lord. Good. It was not Mrs. Joshua that said, but for me and my house, we will serve the Lord. But it was Mr. Joshua. Kaya salamat dito, na-bless ako dito sa church, ang daming mga lalaki. Glory to God. Sana po ang mga lalaki, kayo po ang ng mga asawa niyo, hindi kayo ang tinulak ng asawa para makapunta dito sa church. Oh, That's right. Man. Sa lalaki po, bakit po ganoon ang nangyari? Bakit po ang ginawa every time ang Panginoon na magtawag siya ng leader, ay bakit lalaki po, hindi babae? Ito po kasi ang reason. I think this is the reason in Genesis chapter 1. In Genesis chapter 1, verse 26, the Bible says in Genesis chapter 1, verse 26, and God said, let us make man in our image. Amen. Hindi po sinabi ng Panginoon dito, let us make man and woman in our image, but let us make man in our image. After our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So, ang ginawa po ng Panginoon para po merong magmanis sa kanyang creation for His glory, gumawa po siya ng isang lalaki. And then in 1 Corinthians chapter 11, in 1 Corinthians chapter 11, in 1 Corinthians chapter 11, in verse 7, andyan na po ba kayo lahat? Amen. For a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is the image and glory of God. Amen? Tayo po mga lalaki ang ginawa ng Panginoon na kagaya ng kanyang image. We are the one, ang ginawa ng Panginoon ang lalaki as the image and glory of God. Amen po? Amen. Kaya matutuwa ang Panginoon na ang lalaki talaga ang titimbig na leader. Minsan na, Pastor, wala akong hindi ko karapat-dapat na maging leader, parang hindi ko kaya yan. Alam naman ng Panginoon, hindi natin kaya lahat ng trabaho. Right. But if you will only stand as a leader, God will provide. Praise the Lord. He will provide strength, He will provide wisdom, He will provide everything. Amen. Because alam ng Panginoon na ang pamilya ay nangangailangan ng leader. And I praise the Lord that God created me a man, not a woman. Because it is the man that has been created by God in the image of God. Amen. Kaya tayo mga lalaki po, we will act doon sa ating bahay na sana po si Kristo ang makita ng ating asawa at mga anak.
Amen po? That's right. Amen. Tayo po ang ginawa ng Panginoon in His image. Yung babae, kinuha lang ng Panginoon dito sa tagiliran. That's right. But because you are part of the woman, you are created still in the image of God. But first of all, lalaki po ang ginawa ng Panginoon. Ang una niyang nagawa, to manage His creation. Gumawa lang siya ng babae kasi nakita niya siya na nangangailangan siya ng katulong. Katulong po ang asawa. Hindi po boss ang asawa. Katulong po sa Bible yun. Katuwang ba yun? Pinapasala ko niyo siguro dito eh. Katulong po. Minsan may nagpiplis doon. Gumawa siya, ang Panginoon ay nagawa ng babae kay Adan kasi nalulungkot daw palagi siya. Lagi daw nandun siya sa garden, lagi daw nang nakagano, nalulungkot daw. Ibuka naman ah. Ginawa nga ng Panginoon, ang Panginoon gumawa ng babae dahil nakita siya gan, nangangailangan siya ng katulong sa gawain. Amen. Ida was very much busy. Ano nalulungkot, hindi nga alam niya ano nangyari sa kanya eh. Hindi nga niya mawala siya anong nangyari, wala pa siya mga damit, hindi nga ano nandyan sa kanya, bakit malulungkot siya nang walang asawa? Tayo, malulungkot tayo kung walang asawa, dahil alam na natin yan. Praise! Praise God! Yung misis ko, isang sigaw ko lang yan, nanginginig na yan. Sabi ko, Day! Nasaan yung lalaban? At maglalaban ako! Sandali, meron pang konti nga dito. Ganun sana mga asawa. Galit ka ba, sir? Galit ka ba? Ganun sana mga asawa, manginginig yan sa inyo mga asawa. Amen. Come on, Bandaran mo! Mayroon mga asawa, tingnan mo sa Bible, tingnan mo sa Bible, sabi ng Panginoon sa 1 Peter, 2 Peter, 1 Peter. Si Abraham, tinawag ni Sarah, Lord, tawagin mo ako, Lord, kasi ako malaki, Lord. Sige, okay, lang pala eh, sige. Mamaya-maya, Lord, magsaling ka na, Lord! The people in verse 2, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, and to the land which I do give to them, even to the children of Israel. Ang laki po ng gawain ni Joshua. He is going to bring all the people into the land. And then, alam naman natin na pagdating nila doon ay magyera sila, they will throw down all those tribes living in the land bago nila ma-occupy ng land. That's right. Ang laki ng trabaho, if I am Joshua, I'm going, magreklamo ko, Lord, dadalhin ko itong mga murmurers, idigmaan nun eh. That's right. That's right. Mamaya na lang siguro, pag makuha na namin yun, balikan ko na lang sila. But God said, no, bring all the people. That's right. Murmuring. Amen. Yung mga pastor, sabi na, sana mamatay na itong mga murmurers dito. Naku, mahina po ang church natin pag walang murmurers. Ang pastor po, nangangailangan po tayo ng mga, isabi ng Bible, in the multitude of counselors, we can make our walls. Kasama na doon ang mga murmurers. Kasama na doon ang mga negatibo na mga opinion.
Kasi sabi ni Joshua, ano po Panginoon? May gira doon, dadalhin ko itong mga taong mga negatibo sa gawain. And God said, no, bring all the people. Bring all the people. Hindi alam ni Joshua kung anong gagawin doon. What about this? Yung mga asawa, Panginoon, yung mga babae, dadalhin pa doon? Gira doon eh. Pwede naman siguro, iwanan lang sila dito, balikan na lang namin pag makuha namin yung lupa. And God said, no, bring all the people. Amen. Pati bata, dala ni Joshua. Walang maiwan. Amen po? Amen. Ganon din tayo sa ating pamamahay. Pamamahay sa Tagalog ng panimalay. Kailangan dala ng ama ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Lahat ng mga anak. Dadalhin niya sa Panginoon sa paglilingkod ng Panginoon. Wala pong maiwan. Wala pong maiwan. O tingnan yung dalawang tribes na naiwan doon sa labas. God at saka si Reuben yun. O nandoon sila sa outside sa land of promise. Minsan, may isang tribe na nag-atake doon. Unang nakuha yung tribe sa labas. Why? Walang makadipinsa sa kanila. That's right. Ganon din, pag-iwanan natin ang ating mga anak sa paglilingkod ng Panginoon, the world will get them. Yes. That's At right. walang makakadipinsa sa kanila. That's right. Nandoon ka sa church that promises of God, sabi ng Panginoon dito sa verse 6, be strong and of good courage. Amen. The promise of the challenge of God to Joshua, just be strong and of good courage. To whom? Doon sa kalaban? Hindi po. Doon sa mga katawan niya. Amen. Nakakadiscourage po talaga minsan ang mga tao ng Panginoon. Hindi po mga outsider ang nakadiscourage sa pastor sa ministry. Mga tao din minsan ng Panginoon. Amen. And I know Pastor Roger has marami po siyang experience dyan. Even Pastor Bob. 21 years na po ako sa ministry. Ang dami ko pong experience yan. And it is only by the promises of God na naging strong ako sa ministry. Wala akong abilidad, wala akong sa mga attitude ng mga tao ko. Minsan mas marunong po sila sa akin. Amen. But sabi ko, kung marunong kayo sa akin, sige mag-pastor na kayo. Pero huwag lang dito, maghanap na lang kayo. Good boy. Maghanap na lang tayo ng ibang pulpito. Tulungan po kita. Just be strong and of good courage for unto these people. You see that? Amen. Ang problema ni Diyos, alam ng Panginoon na the one that will discourage Joshua in leading his people are the people of God himself. Kaya sabi niya, for unto these people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law. Wala siyang ibang magawa. Halimbawa, merong mga murmurers o mag-negatibo o mag-rebellion sa kanyang leadership. Sabi ng Panginoon, just be strong to follow my law. Just be strong. Huwag po silang pagalitan. Huwag po silang patayin Joshua. Ibang mga pastor sabi niya, if you cannot, hindi mo kaya ang leadership ko, the door is wide open for you. You can get up! Grabe naman yung naghirap maghanap ng kalula. Pag bidala ng Panginoon ng kalula, pinapalayas. Sabi ng Panginoon, alam ko Joshua. God really knows ano ang mga ugali ng kanyang mga katauhan. At alam ng Panginoon na the person that can discourage Joshua are God's people himself. Kaya sabi ng Panginoon dito sa verse 7, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. And in verse 8, binigyan ng Panginoon si Joshua ng assurance. You will only prosper and have good success
sa pamagitan ng aking salita. Amen. At ginawa po ni Joshua yan, dinala niya lahat ang kanang mga tao doon sa land of promise. Nandoon ang mga magigiting na mga kawal, nandoon ang mga rebellious na mga kawal, nandoon ang mga murmurers, nandoon yung mga asawa, nandoon yung mga bata. Dinala lahat ni Joshua because sabi ng Panginoon, bring all the people into the land of promise. Sana po, sa paglilingkod natin, wala tayong iwanan sa bahay na mga anak natin, pati mga katulong. Kung meron tayong katulong, tawin natin sila. They need God. They need the Word of God. Kami lang muna ni Mrs. ni Ma'am ni mo ang pupunta sa church ha. Ikaw may iwan din, baka mayroong magnanakaw. Sino bang may-ari ng bahay? Kayo maawa ang Panginoon. Amen? Mas importante ng Panginoon ang kaluluwa kaysa mga bagay sa bahay. That's right. Kung meron mang iwanan doon sa bahay, yung aso at pusa lang. Amen? Kambing, kabayo. Wala pong iwanan. Minsan, meron akong member na, meron siya nakatulog. Sabi ko, saan yung nakatulog yun? Andun po sir, iwanan sa bahay, magbabantay doon sa bahay. Walang magbabantay doon sa bahay. Kung susunod, dalhin mo rin katulog. Sabi ng Joshua, sabi ng Panginoon kay Diyos, dahil lahat, walang iwanan. Gusto naman, oh Brad, tatlo yung anak mo, nasaan yung isa? 5 years old. Pastor, iniwan ko doon sa bahay kasi mayroong mga magnanakaw ng mga manok doon eh. Baka nakawin yung manok ko doon. 5 years old, kaya niyan, kulabanan yung mga magnanakaw. Brad, the devil is just lying your mind. That's right. Bring all your children in serving the Lord. Wala pong iwanan. And then makita, pangalawa, the victory. The victory in chapter 6. Pinakita ng Panginoon ngayon na totoo ang salita na kanyang binigay kay Joshua. The commission of Joshua in verse 1, the victory of Joshua in verse 6. Now Jericho was greatly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said unto Joshua, see, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of Valor. And ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thou shalt do 6 days, and 7 priests shall bear before the ark, 7 trumpets of ram's horns, and the 7th day ye shall compass the city 7 times, and the priests shall blow with the trumpets. Ito ngayon, pagpasok nila ngayon, ito ngayon ang instruction ng Panginoon. Nakita nila, at titingnan natin sa the previous chapter, meron sila nakita na napakalaking kingdom ang Jericho, masyadong matayog yung mga wall, at kahit anong gagawin nila, hindi nila kaya kung anong armas o yung arm gagamitin na. Wala silang tangke di kila, wala silang kanyon. Paano nila mapasok yung kingdom of Jericho? Ang laki ng wall, ang tayog ng wall. But God said, this is how, Joshua, you just follow this. Amen. Ikutan nyo lang ng isang bisis every day in 6 days. Ikutan nyo lang. And then, pagkatapos dala ang Ark of the Covenant, yung mga priest, and then ang mga men of war. And then, gawin nyo yan once a day, in 6 days. And in the 7th day, ikutan nyo ng 7 bisis ang kingdom, ang kingdom ng Jericho. And then, pangatlo, pagdating sa pang-7 pag-ikot, blow the trumpet, and let the people shout. At yun ang ginawa nila when the 7 times pag-ikot nila, they blow the trumpet, they shout, and the great wall of Jericho fell down flat on the ground. Amen? There's nothing impossible in the Lord. Amen. Amen. Kaya sabihin natin, hindi, kasi marami problema eh. Minsan makalimutan natin mga anak na dalhin sila sa Panginoon o mayroon tayong responsibilidad sa ating mga anak dahil po na-use na po natin ang mga mind natin doon sa problema. Ang lalaking problema, nakalimutan natin ang mga anak. Mga kapatid, hindi po tama na desisyon
66. Amen. In Isaiah chapter 66 verse 1. Thus saith the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that ye build unto me? And where is the place of my rest? Sabi ng Panginoon, ang langit po ay kanyang trono. Nakaupo siya doon at ang kanyang mga paa nakatungtong lang sa mundo. Gaano kalaki ng ating Panginoon? Amen? Amen. Gaano man kalaki ang problema na ating ma-encounter in serving God with our family, remember that we have a great God. Amen. Even the great God that break down the wall of Jericho. Nakita ng Joshua yon ang power ng Panginoon. Nakita ng mga soldier ni Joshua ang power ng Panginoon. Wala silang ginawa kundi sumigaw lang. Yeah. Nakita ng mga murmurers ang gawain ng Panginoon. Nakita ng mga asawa ang ginawa ng Panginoon. At even their children, nakita nila ang ginawa ng Panginoon. How that great wall of Jericho fell down. Ngayon, kung iniwan nila doon sa bahay, iniwan nila ang mga anak nila doon, hindi nila makita yung strength ng Panginoon. That's right. That's right. It's good. Amen. Amen. Praise. In Isaiah chapter 40, at yung paa niya nakatungtong lang sa mundo nating ginagalawan niya. Ang laki ng ating Panginoon. What about in verse 12? Who hath measured, ito yung Panginoon natin, who hath measured the waters in the hollow of his hand. Where's the hollow of his hand? Can you show me the hollow of your hand? Ilang pong kutsarang tubig ang laman? Sa akin, 2 kutsara't kalahati. Ang laman ito. Tingnan ko sila. Gaano kayo kadami ang tubig na magkasya sa hollow of my hand. 2 kutsara't kalahati lang. Ewan ko sa inyo, ilang kutsara? Hindi naman siguro yung ginawa. Hindi nyo na lang, inalang. Inalang nila yung paano gaano kadami pera papasok. Amen. Yun po! Lahat ng tubig sa mundo is just a hollow in his hand. Right. Ang laki na nating Panginoon. Ano bang problema hindi makaya ng ating Panginoon? Bakit kailangan pa na sometimes makalimutan natin, ma-neglect natin ang ating responsibilidad sa ating mga anak in growing and bringing them in the Lord because of the problem? We must remember, we are serving a very great God. God is greater than that. Ang laki ng ating Panginoon. The whole water in the earth is only a hollow in his hand. At ito pang matindi. And meted out heaven with a span. Ano? We serve a great God. Ang liit natin, ang liit natin. Amen. Parang ganito lang ang liit natin. Tungaw. Pagkatapos, sabi mo na, ang laki ng problema, ay, ang liit nyo eh. Woo! Sa atin, malaki ang hori mo na yan. Excuse, mga kapatid, that we neglect our responsibility in rearing our child unto the Lord because of so much problem that we have encountered. Amen. There is a great God that we serve. Amen. Nakita yon, mga kapatid, nakita yon ni Joshua ang power ng salita ng Panginoon. Wala silang ginawa doon sa Great Wall of Jericho. Sumigaw lang sila. Sinunod lang nila ang instruction ng Panginoon. And the Great Wall of Jericho fell down flat in the ground. Nakita ni Joshua yon. Nakita ng mga sundalo yon. Nakita ng mga asawa ni Joshua yon. Ng mga sundalo. Nakita ng mga anak nila yon. Bakit kailangan makita nila ang strength ng Panginoon sa mga bata? In Psalm 78, please open your Bible. In Psalm 78. Amen. Alam mo, pag bata, may itinuturo ka sa bata, at ang pinakamalaking
porsyento na papasok sa kanilang isipan, yung tinuturo mo nga mayroon silang nakikita. Hindi kagaya natin mga malalaki na, i-preach na lang ng pastor, kahit maganito na lang pastor, tatayo lang siya na parang kandila, nakuha pa rin natin yun. Amen? Pero sa bata, maantokin ang bata nun. Kaya mag-preach na yung bata, magtutulog na, si Sakio po ay umakyat, kinakailangan yung teacher, aakyat din. Para malaman ng mga bata, ganun ba yun? Amen po? Kinakailangan ang mga bata, habang sila lumalaki doon sa Panginoon, makikita nila din ang strength ng Panginoon, even in their childhood. Sabi mo dito sa Psalm 78, ano na ba kayo? Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter the saying of God. Di kaya ng mga bata ito kung sila lang ang babasa. Dahil minsan ang salita namin, God's saying. In verse 3, which we have heard and known, and our fathers have told us. Our children need fathers to teach. We need our fathers, our children needs us to teach the Word of God. Amen? Hindi nila maintindihan ang salita ng Panginoon. Hindi nila maintindihan. Tayo po ang nakakaintindi. Kaya tayo po ang magtuturo sa ating mga anak sa mga salita ng Panginoon. In verse 4, we will not hide them from their children. You see that? Huwag niyang itago ang mga nalalaman natin sa salita ng Panginoon sa ating mga anak. Huwag natin itago. Minsan natatago at wala na tayong panahon magtuturo sa kanila dahil po sa isip natin, sa trabaho, sa problema, whatever. At sabi na Lord, please don't hide my words to your children. Amen. Kailangan nila yun. Amen. Amen po? Amen. Kailangan nila yun. Showing to the generation to come the praises of God. The word showing. Hindi naman teaching din. Show, ipakita nyo how God will be praised. Amen? Yung mga anak natin, dinadala natin, wala pang magkamuang-muang yan, pero makita nila, lalaki ng lalaki yan dito. Makikita nila. So when we go, mamatay na tayo, sila naman ang papalit, this same the atmosphere of the church. Amen? Dahil nakikita ng mga anak natin yan eh. Ano nangyari sa Israel nung mamamatay ng mga leaders nila, yung mga parents na that they have experienced the 40 years wandering in the wilderness? Nung mga matay na lang ng mga magulang, hindi po gradual ang pagka-backslide ng Israel, paapra po. Diretso. Bakit po? The parents failed to teach their children and to show them the praises of God and His Word. Amen. That's right. We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength. Amen. Hindi po makikita ng mga bata ang strength ng Panginoon. Paano niya binasag yung wall of Jericho. Kung nandun sila, iniwan sila ni Joshua beyond Jordan. Hindi po nila makikita yun. Amen? That's right. Siguro ba doon naglalaro na lang ng tungis at saka bara. But praise the Lord. God doesn't like that. Sabi ni Diyos ng Panginoon kay Joshua, bring all the people. Amen. Di nalaman ni Joshua yun. Sabi ni Joshua, ano ba namang klaseng trabaho ito? Ang bigat dito. Pero nung makita sa Joshua chapter 6, nakita ni Joshua, ito pala ang nais ng Panginoon. Kaya pinadala ang lahat ng mga tao. Para they can observe the greatness of God, the powerful of God, and the faithfulness of God, and His wonderful works that He had done. In verse 5, for He established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers that they should make them known to their what? Neighbors? Children, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in money, in God. Amen. Yan ang gusto ng Panginoon, na ang mga kabataan natin ay lalaki sila at lalaki, that their hope might always be set in God, not in the world, not in the money, not in the strength, but in the Lord. At hindi mo mangyari yan pag ang salita ng Panginoon ay hindi natin tinuturo ng mga kabataan natin, hindi natin sila dinadala sa mga gawain ng Panginoon. Let us expose our children for that. They need it. God said, you expose the children so that they may know my strength and my power and my faithfulness.
so that they may set their hope in God. Praise the Lord. That's good preaching. That they might set their hope in God and not forget the words of God. So ipakita nila sa mga bata, makikita nila ang mga gawain ng Panginoon. Minsan may problema tayo, mga anak, may problema kami ng mami nyo. Sige na, pumasok na kayo sa kwarto. Kami na lang ni mami nyo mag-usap sa problema. Dahil wala kayo na eh. Bata pa kayo. Hindi po. I really appreciate Pastor Ben, sabi niya, before I preach, gusto ko ang bata mag-preach na mag-pray sa akin. Dahil po ang mga bata ay malinis ng kanilang mga puso. Marumi mga puso natin. Yung mga bata po, malinis yung mga puso. Then, if that is true, and I believe it's true, bakit natin sila gamitin mag-pray sa ating problema? Anak, meron kami problema ni mami. Ganito ang problema. Let them know the problem. You have to train our child. Ganun din sila eh. That's good. Pagtanda nila, makaka-encounter din sila ng problem, maybe more than that. Amen. So let us train them. Amen. Paano harapin ang problem? Mga anak, ganito, problema kami ng mami nila. Malaki, ito kalaki ang problema, financial. Don't worry, my child. Kaya namin ito dahil sa Panginoon natin. Amen. At makakatulong ka nito. Paano magtulong, Daddy? I-pray mo lang araw-araw, ha? That's good. That's Praise the Lord. Amen. So, makita ng bata pagkatapos masolba yung problema. Makita, anak, ito yung problema ang pinipray natin. Nasolba na rin. Nasolba. Praise the Lord. So, God will put to their hope every time ang mga bata natin lalaki sila, maka-encounter sila ng problem, they will always do that. Amen. Hindi sila mag-aabog doon sa lupa, hindi sila mag-aabog doon sa kalye, but they will pray to God of their problems. Amen. Kaya gusto ng Panginoon kay Joshua, bring all the people into the land, so that they may know my words, they may see, and they will put their hope in me. They must be involved in everything sa gawain ng Panginoon. Kasi, Pastor, matutulog lang yung bata sa church. Kaya di na lang namin dinadala doon na lang sa bahay. Matutulog lang kasi ang bata sa church. Alam niyo kapatid, kapag ang bata natutulog sa church, tinatawag niya sa amin, balaan na pagkatulog. Balaan na pagkatulog. Kaya natulog sila. Holy sleep yan sa English. Kaya amin binisip, balaan na pagkatulog. Natutulog sila sa worship ng Panginoon. Ang hindi maganda yung parents ang matulog. Hindi mo balaan na pagkatulog, sabi yan. Ay, batasan na pagkatulog. Wag yung gawin yan. Wag yung gawin yan. That's good morning. Wag yung sanang gawin yan. Anyway, ang bata, pag malaki na, hindi na natutulog. Ito-try natin na hindi matutulog lahat ng araw. They will be involved. Involved. Sa problema, involved sila. Sa pagkaharap ng problema, they must be involved that they should know how to face problem in the fear of God. At pag doon naman sa biyaya, involved sila. Amen? Pagdating sa blessing, involved din sila. Hindi yung magkagalaw ang i-treat natin. Amen. Hindi po, pare, yung problema namin, no, sulbo ng problema. Punta tayo doon, magkain-kain muna tayo. Yung mga bata natin, nandun sa bahay. Sila nagpe-pray. Pagkatapos, pagdating sa blessing, yung magkada. Amen po? Preach. Dapat sila din ang ma-involve sa blessing. Amen? Amen. Kaya ayaw ng Panginoon iwan yung mga bata. Dahil pag may blessing, hindi nila ma-enjoy ang blessing. Kung nandun sila beyond Jordan, they will enjoy the blessing if they will in the land of promise. Amen. Because it is in the land of promise which floweth with milk and honey. And how could they taste the land, the land which is flowing with milk and honey if they were not in the land of God? Amen po? Amen. Remember, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. They are not the blessing of our children. Amen po? Amen. It is God who blessed, not the devil. Amen. Kaya huwag nating iwanan ang ating mga anak sa mundo because the devil will destroy them. The devil will destroy them. Huwag nating iwanan ang ating mga anak sa paglilingkod ng Panginoon. It is only God that will bless our children, not the devil. The devil is just to destroy them. That's right. So sa problema, kasama sila. Sa paglutas sa problema, kasama sila. Sa mga blessing, kasama din ang mga anak natin. Amen? Blessing dahil yung mga anak natin. O sige, magkain tayo. Mag-restaurant tayo, mag-Jollibee tayo.
Bakit mag-Jollibee tayo, tay? Meron tayong problema. Hindi, anak, meron na malutas na problema natin eh. Kaya mag-enjoy tayo. That's good training. Amen. Di ba sabi ng Panginoon, when you walk in the way, teach them. That's right. Amen. When thou sittest, teach them. That's right. When they lies down, teach them. Amen. When they rises up, teach them. That's good. Amen. Praise the Lord. Amen. Kasi nakita ko dito, ang ganda ng atmosphere sa family relationship dito. That's Even right. in Lipa. Glory to God. So I pray, Lord, if you allow me to go there in Lipa, sana po gawin mo akong blessing sa mga tao doon. Iwan din naman ako marunong, wala naman akong pira madala sa kanila para ibigay, para maging blessing sa inyo. Salita lang ng Panginoon tayo. Amen. Amen. Give you the rest. And the last, number one, the commission of Joshua to bring all the people into the land. Number two, the victory of Joshua in chapter 6 and the discipline of Joshua in chapter 7. Dinisiplina ng Panginoon si Joshua sa chapter 7. It's a great wall of Jericho that fell down flat. And then, next na kingdom would be Ai. Yeah. Napakaliit na kingdom. How about that? In verse 1, but the children of Israel committed a trespass in the accursed thing, for Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Sirah, the tribe of Judah, took of the accursed thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Mga kapatid, if God will bless us, because God will always bless a faithful Christian in the Lord. If God will bless us, please take note of the remember, after we got saved, anak na po tayo ng Panginoon, at sabi ng Panginoon, you have to walk well. Paano ba ang maglakaw sa Panginoon? Maglakad. Okay, tingnan natin sa Genesis chapter 17. Tingnan natin, paano maglakad sa Panginoon. Minsan na disdisiplina tayo sa ating gawa, sa ating attitude in walking with the Lord. Sabi ni David, thou thy staff and thy rod comforted me. So, dala ng Panginoon, habang tayo po'y naglalakad sa Panginoon, dala niya yung salita niya at saka yung rod. Sabi ng Panginoon dito sa Genesis chapter 17, and when Abraham was 90 years old and 9, may nakakita na ba kayo ng 99 years old na tao? Meron na, nakikita na niyo. Ang tanda na siguro. Ang tanda na niya. 90 years old na rin, kung titingnan mo, parang wala na siyang magagawa. But God said, the Lord appeared unto Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk where? Before me. Just walk before me. Saan ka maglalakad? Saan ka pupisto? Dito sa harap ko? Hindi po after po yan. Right. Likod po before. Amen. Just walk before me. Kung sabi ni Sepa, mag-agad lang ka na ko. Ayaw nyo pag una-una si mong kinabuhin. Okay, mga Tagalog, tanungin na lang nyo sa kinabuhin. That's right. Ayaw pag buot-buot sa imong kinabuhin. I am the Almighty God. The Almighty means the supplier, the source of everything. Huwag kang mabahala. Even if you're wrong, you can still live and do my will. Yeah. Just Amen. walk before me with a perfect heart. Amen. Praise the Lord. Amen. Yung nangyari kay Joshua ngayon,
3,000 soldiers. Prepare 3,000 soldiers and we will go. Pinuntahan nila yun. Talo sila. Napatayan pa sila ng more than 30. God disciplined Joshua. Hindi niya hinintay ang Panginoon. Amen? Hindi na po niya hinintay ang Panginoon. Minsan mga kapatid, dahil po marami tayong experience sa mga problema sa buhay natin, pagkatapos pinagpapala na tayo ng Panginoon, minsan nakalimutan na natin tawagin ang Panginoon. Minsan nakalimutan natin magbasa ng Bible tuwing madaling araw. Minsan nakalimutan natin mag-pray. Minsan nakalimutan natin magsisimba. Minsan sabihin na lang, idala na lang ito idala na itong pira na pangtulong sa gawain ng Panginoon. Hindi po gano'n. At yun ang maraming ginagawa sa mga tao namin doon. Wala na silang panahon sa Panginoon dahil po mayaman na po sila, umasinso na po ng buhay nila. Pira na lang ang pinapadala doon. God said no. Kung titingnan nyo doon, after the discipline, sabi ni Panginoon kay Joshua, okay Joshua, stand. Dalhin mo lahat mga tao. Walang iwan. Ganon pa rin. Amen? Kung tayo pinagpapala ng Panginoon, ganoon pa rin, dalhin pa rin natin. Hindi naman sana tayo magbabago ang ating pagsusunod sa Panginoon. That's right. Or else we will be disciplined by God. Disiplina ng Panginoon. Si Joshua, number 1. Nagkaroon sila ng kasalanan. They touched the holy thing of God. How about that? Hindi po, dalhin po, sundin po lahat. Kahit po, kunti lang ang problema, ganun pa rin. Sundin pa rin natin ang instruction ng Panginoon. Amen? Kung tayo pinagpapala na ng Panginoon, ganun pa rin. Don't ever trust your strength. Right. It's God. God pa rin. God pa rin. May kanta doon na narinig namin doon sa kanta doon sa church ni Pastor Bobby. All other ground is sinking. Totoo po yun. Right. Your strength is a sinking sand of your children. Yeah. Our money, even how much money in the bank, that is a sinking sand of our children. That's true. Amen. Only Jesus Christ is a good foundation. Amen. Let's pray. Our Heavenly Father, Praise thank you, the Lord. Lord, sa inyong salita. Isa na po, maging blessing ito sa inyong mga katauhan dito. Amen. May the Holy Spirit will always put them into their remembrance, Lord, that they should always victory in their families, Lord. Will always be upon, Lord, if they will only obey your word. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Does it help you? Amen. I wrote something noteworthy just to remind ourselves. Because of God's greatness, all we have to do is to obey. Amen. You have to sit back and remove all strength. All you have to do is get rid of your ways. Start to follow God's commandments. Another noteworthy is we need fathers that will teach their children. Truly, we need that today. Amen. Not the schools. Amen. But we need fathers that will teach their children. We need fathers that will demonstrate the praises of God to their children. Amen. It's not the world that will show them how to praise God, but it's the father will demonstrate on how to obey, how to honor the Lord. Amen. It's the head of the home. Let's expose our children to God's wondrous work. Amen. Let's not just leave them at home, that they might hope in God. Amen. That's why they don't trust God, because we don't bring them in the battle. We don't expose them in the battle. We don't allow them to see the working of the Lord in our lives. It's just not just relax. Just watch TV, man. It was Mickey Mouse who taught them. It was Kuya Bunda who taught them. It was Chris Aquino who taught them.
It was that idiot box who taught that. But would to God that we will bring our children in that battle, and they will behold how God works in their fathers, how God helped their fathers, and that one day when they were in that stand, when they become fathers as well, and they will always remember how God worked in their father, that they might hope in God. It is not just teaching them theories, but it is to demonstrate to them. Amen. Show them. We will allow our children to be involved in the work of God. And Pastor Dayon mentioned about training, then it comes out to my mind in Proverbs chapter number 22, verse 6, train up a child in the way that he should go. Amen. It always reminds me, it is not the way they want to go, That's right. but in the way that they should go. Because That's right. God, amen, God gave paths for them to pass on. And our job, fathers, our job, parents, is to lead them in the way that they should go. Amen. Lead them with that loving rod. Amen. Lead them with that correcting rod. And he mentioned about God being great. He mentioned people that tend to relapse after victory or when the circumstances is small. He mentioned about keep on trusting God whatever the lot. It reminds me of the preaching that I heard. If we want God to be big, we ought to be small. Amen. Sometimes we can't see God's greatness because we are too big in our own eyes. Right. Amen. But if we want Him to be big, we ought to be. Amen. I don't know where in that preaching help you, but that's a good reminder. That's good preaching. And I'd like to have this, that every preaching, God's people should respond. Wala tayong altar, wala tayong whatever, but you can respond in your seats. Never mind our children, that's part of training. Ma-offend pa kayo sa mga bata? Ma-offend pa kayo kay Mano, kay Chari? Man, but there will come a day that they can sit down. Amen. With their fathers, with their mothers. But that's part of training. Amen. It's good to have them in the church rather than leave them alone at home. Or leave them kayaya. Amen. Glory to God. Thank you, Pastor. It's a blessing. But let's give a moment of silence. Let's respond to the working of God. Let's respond to the preaching. I don't know in what areas God is working, but I believe God is telling us something. Father, thank you for helping us today. Thank you, Lord, for giving us what we need. Thank you for sounding the trumpet. Thank you, Lord, for the men of God you've used this day. Help us, Lord, not just to sit down and let the Word of God pass away, but help us to take those words and put it in our hearts. It may become a beacon and a light
into our path. Please help every fathers that is in this room. We always mindful of the generation of their children. Help them, Lord, to pass on that heritage, the Lord and His Word. Help us, Lord, that we can demonstrate to our children and let them see how great You are. Oh Lord, help us not to depart in that way and to train them up in the way that they should go. He is old. He shall not depart from it. Help us to put a mark. And help us also to leave a path that they should follow. Help us, dear Lord, that they grow up seeing their fathers, seeing their mothers faithful to God and experiencing that great working of the Lord in their lives. Thank You, Lord, for what we have heard today. It's so timely, dear Father. I'm so blessed having the opportunity to hear preaching. Thank You, Lord, for what You have done, for all the praises, thanksgiving that we receive. Hope, dear Lord, that everything we do, we bring glory, we honor in Your name. In everything we do, Lord, we give You pleasure. From our mind down to our heart. Let it be, Lord. It was consecrated through You and to You alone. Thank You for what You have allowed today. These things we ask in the name of our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Lord, amen. 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 Congratulations, the earliest afternoon that we have. Yeah. Amen. Before we go, we will sing our last song. But I'd like to be a blessing to these people. Man. I'd like to be a blessing to this family, and it is always an opportunity to take care of these gifts. Amen. Amen. It's always a blessing to take care of these gifts.